Diyos na may patuloy nagpapakumbabang lapit. Yes, Lord. Humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa ating mga karamihan ng Diyos. Sa mga bagay na amin nagawa hindi ka dapat. Patuloy po humingi ng kapatawaran sa inyo. Patuloy nga pang ipakadalisay ng banal ng dugo ni Jesus na nagbugas sa krus ng mga. Lord, we welcome you in this place. Patuloy po namin nahangan ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, dalangin po namin yung mga kapatid po namin na dako sa bahan. Dalangin po namin na ingatan nyo sila. Babayan sila ng imahan ng Diyos. Muli na ipaalam sa kanila ang kahalagahan ng pakikisa sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pagkasama sa mga bilang magkakapatid. Purihin ko, Diyos. Ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po nagsabi ng Amen. Amen po. Amen po ng pangalan ng Diyos. Good morning po sa bawat isa. Patuloy po natin mga kapatid natin. Good morning po. Magkamaya tayo.
Diyos, ng karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, sa ating paglaki. Wala kang ganyan ang ako namin nasambahin, Panginoon.
Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka.
tuloy kang pinupuri, Panginoon. Muli, Panginoon, kami ay nananalangin. Kami po ay masumaan sa umaga ito. Simula sa pagpupuri, sa pag-alawin sa ikaw, Diyos. Kaya nga po siya magbukas sa aming spiritual na mata, tenga sa aming puso. Tanggalin niyo po ang mga hadlang sa aming pagdinig, sa aming paningin upang malaya po kayo mangusap sa buhay ng Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa aming kalagayan. Welcome you, Lord, to this place. Ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya po sabi na malakas na Amen. Amen! Ako po na ba sa pagdito? Okay. Good morning sa bawat isa. Muli palakpakan niya natin ang Panginoon. Yan. Kaya na napakabuti ng Lord sa buhay natin. No? Sabi nga, every gising is a blessing. Amen? Kaya hanggat meron tayong hininga, meron tayong lakas, tayo'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At bago tayo magpatuloy na tayo'y nagagalak na i-welcome ang ating kapatid na si Sister Lulette. Sa umagang ito, kanya natin tumawag si Sister Lulette. Ayan. Pwede ko na siya ay pamangkin ni Pastor at tita ni Lynn. Okay? So ngayon ay dadako naman tayo sa ating pagkakaloob. Makibukas kayo sa akin sa aklat ng Marcos. Marcos, 8, verses 34 to 36. Okay. Basahin ko na po. Ang sabi po dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 35, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Praise God. So, sabi nga po dyan, kailangan natin ng pagsasakripisyo sa buhay natin. So, sabi nga, once na nakakilala tayo, tumanggap tayo sa Panginoong Yesus, nagkakaroon tayo ng bagong puso. So, before, ang puso natin ay makasarili at makasalanan. So, ang lagi lang natin iniisip, yung sarili natin, iniisip lang natin yung mga makamundong layunin. Pero dapat ngayon na tumanggap na tayo sa Panginoon, dapat nag-iiba tayo ng desire ng puso natin. So, hindi lamang nakatuon sa sarili natin. Kasi nga, ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. So, this is not our permanent home. Our permanent home is in heaven. So, kailangan natin, sabi dyan, sa binasa natin, kailangan natin pasanin ang ating krus. So, sabi nga, walang magaang krus, no? So, pag nagpapasang ka ng krus, talagang mahihirapan ka. So, sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang mahihirapan tayo. So, katulad na nga, pagkakaloob, hindi madali yan sa lahat, no? Sa lahat ng Kristiyano, hindi agad-agad, lalo na sa mga bagong nakakilala sa Panginoon, hindi madali yan. So, parang dyan ay talagang kailangan na limutin ang sarili. Dahil kung di natin lilimutin yung sarili natin, malabo tayong makasunod sa Panginoon na magbalik sa Kanya ng nararapat na pagpapala. At napakabuti ng Lord, hindi naman lahat kinukuha niya, di ba? Alam naman natin sa Kanya lahat, 100% sa Kanya lahat. So, 10% lang yung kinukuha niya o ano yung willing mong ibigay. So, mahirap magpasa ng ating krus, ngunit kailangan. So, dapat
Iba na yung pananaw natin sa buhay. Iba na yung, hindi na prinsipyo ng mundo. Sabi nga doon sa last verse, di ba? Verse 36. Now, what a man shall profit if he gain the whole world but loses his soul. So, napakahalaga na hindi lang tayo nakatingin dun sa mga bagay dito sa mundo, kundi dapat ang pinakamahalaga yung ating pagpapayaman ng ating kaluluwa. Amen? So, ngayon tayo po ay manalangin. Tayo po ay panalangin natin yung ating mga ipagkakaloob sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Salamat po sa oras na to. Salamat, Panginoon, dun sa reminder mo sa amin, Panginoon, na mahalaga, Panginoon, na meron kaming sakripisyo, Panginoon, sa aming buhay, na dapat marunong kaming magpasa ng krus kagaya nung ginawa mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na to, turuan mo kami magbigay ng maluwag sa aming kalooban, ng masaya sa aming kalooban, Panginoon, at higit sa lahat, yung pagkakaroon ng pananampalataya, Panginoon, na hindi mo ito inuutos sa amin upang pahirapan kami, kundi ito yung paraan mo, Panginoon, upang matuto kami sumunod sa iyo, para buksan mo yung durungawan ng langit, Panginoon, para sa aming mga pagpapala at proteksyon, at higit sa lahat, yung para lalong lumago, Panginoon, yung aming pananampalataya sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magkaloob sa Panginoon. At ngayon naman po ay handa po natin yung ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Akin po tinatawagan ang mensahero natin sa umaga ito. Natawagan ko po si Pastor Adrian Manuel. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Adrian. Amen. Sa mapagpalang unang araw po, unang linggo ng buwan ng Hulyo sa ating lahat. Amen. May kausap po ba ako? Amen! Ang lahat nga ng anak ng Diyos ay pumalakpak at magsabi ng Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen. Amen, praise the Lord, hallelujah. 1, 2, 3, go. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. At ngayon pong umagang to, ang ating pag-uusapan ay mababasa po natin sa Book of Ezra, chapter 10, verse 10 to 12. Ezra 10, verse 10 to 12. Then Ezra, the priest, stood up and said to them, "You have been unfaithful, you have married foreign women, adding to Israel's guilt. Now honor the Lord, the God of your ancestors, and do His will. Separate yourselves from the peoples around you and from your foreign wives." Verse 12, the whole assembly responded with a loud voice, "You are right, we must do as you say." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang araw na ito na muli mong pinagkaloob sa bawat isa upang makapakinig ng iyong salita. At dalangin po namin ang basbasan mo at pagpalain mo ang bawat isa na malugod, natatanggap ng mensahe. At ito po ay dalangin namin na ito po ay aming maisabuhay. Salamat po, Panginoon, at may bahagi po namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kampo. Salamat, Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay pinamagatang honor God. Sabihin nyo nga po, honor God. Honor God! Ito rin po yung naging topic namin last Sunday sa ating youth fellowship. Pero yung pong yung pong ating senior last youth fellowship, syempre, simplified version. Ito po yung full version. Okay? So, again, happy first Sunday po of the month of July. July po is birth month ni Pastor OJ. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya po ay nagbibiwan ng kanyang kaarawan sa July 30 sa katapusan. At birthday din po ni Brother Neil. Napalakpakan natin ng Lord sa buhay ni Brother Neil. Sa ano naman po siya, sa July 17. Tama ba? Hindi ko alam kung ilang taon na ito si Neil, hindi na mabago ang itsura. Parang ganun pa din. Ayan. Okay, so tuloy po natin. Ang topic po natin ay honor God.
O sa Tagalog, pagluwalhati sa Diyos. Ano po ibig sabihin ng pagbibigay ng papuri o luwalhati sa Diyos? So what does it mean to honor God? Honoring God involves our whole being. Amen? Pag sinabing pinupuri mo ang Diyos, dinadakila mo ang Diyos sa iyong buhay, yun po ay nangangailangan ng iyong buong pagkatao. Amen po. Halimbawa po sa ating buhay, di ba, sa mag-aasawa. Kapag sinabing yung isang tao ay pakakasalan mo, ibig sabihin, binibigay mo ng buo ang iyong sarili sa Kanya. Kaya ang sabi sa Bible, ang dalawa ay magiging isa. Ibang klase ang arithmetic po ng Diyos. 2 becomes 1. 1 plus 1 equals 1 pa rin. Ayan. Magiging isa. Bakit? Kasi sila ay pinagsama ng Diyos. Amen po. Ganon din po pag tayo po ay nagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Ibinibigay po natin lahat sa Kanya. Wala tayo dapat itinitira. Amen po. Ano po ibig nitong sabihin? Sapagkat ang ating katawan, hindi po ito binubuo lamang ng physical. Yan, lagi nating nababanggit kundi maging ng spiritual. Ibig sabihin, ito po yung hindi nakikita. Amen? Hindi po yung multo. Okay? Hindi po ito tungkol sa mga espiritu, mga kaluluwa na alam natin. No? Pag sinabing spirit or spiritual aspect, ito po yung bahagi ng ating buhay na hindi nakakahawakan. Amen? So, malinaw po. Honoring God is not just simply doing some acts of worship. Yung ating pagtataas ng kamay, yung ating pag-awit, hindi lamang po yun yung paraan upang luwalhatiin natin ng Diyos sa ating buhay. Hindi rin po ito yung pag-attend ng Sunday service regularly. You can do all that, but still, your heart may be far from God. Na kahit na itinataas mo ang iyong kamay sa Diyos, maawit ka ng papuri, pero yung ating puso, Diyos po ang nakakaalam. Maaaring malayo ang iyong puso sa Diyos. Kaya nga sinabi po ng Panginoong Yesus, kinoon po niya from the book of Isaiah. It is in Isaiah 29:13. Kinoon po ng Lord sa Matthew 5:15 verse 8 to 9. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Pwede pala yun. Diba? Pinupuri mo ang Diyos sa iyong labi, pero ang iyong puso ay malayo sa Diyos, sa Panginoon. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Sabi ko nga nung last Sunday sa ating mga youth, kumbaga ito pong ating pagsunod sa Diyos ay nagiging tradisyon na yan. No? Yung pagsunod ng mga tao sa Diyos, sumusunod na lang sila sa human rules o doon sa kautusan ng tao, tradisyon. Amen? So marami pong tao ang ganyan, yung nabubulagan po sa relihiyon. Bulag na pagsunod. Hindi nila alam yung ginagawa nila ay hindi naman nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Tama po. Na-share ko rin, kamakailan lang, di ba? Nagkaroon po ng pista, no? Na merong basahan. Doon sumikat si Boy Dila. Di ba? Ang daming hindi natuwa. Bakit? Kasi hindi po nagbibigay ng luwalhati sa Diyos ang kanilang ginawa. Hindi naman natin nilalahat. Di ba? Pero karamihan po nakita nating komento o mga feedback ay puro po negatibo. Di ba? Bakit? Kasi hindi po yun utos ng Diyos. Utos lang po yun ng tao. Tradisyon. Okay? So mahalaga po sa buhay natin, alam natin kung yung bang ating ginagawa ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos o nagbibigay lang ito ng kasiyahan sa tao. Honoring God is more than the superficial, yung panglabas. God looks at the heart of man. We cannot hide anything from Him. Sabi sa Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ibig sabihin, wala tayong maitatago sa Diyos. Wala po tayong maililihim.
sapagkat tarus niya. No? Batid po niya ang laman ng ating mga puso. The question now is, do you honor God with your life? How can we honor God? Ito po yung ating tatalakayin. Una po, we can honor God with humility. Sabihin nyo humility. Yung ating kapakumbabaan sa kanyang harapan, yan po ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. James 4 verse 6 and 10. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sapagkat ang Diyos po ay naluluwalhati kapag tayo ay marunong magpakumbaba. God is honored when we are humble. Yan po yung mas itinataas ng Diyos, yung tao mapagpakumbaba. Alam niyo kung ano po yung katangian ni Moises na talagang binanggit po sa Bible na nalugod ang Panginoon. Ang sabi doon, He is humble among all men. Si Moses po kaya nalugod ang Panginoon sa kanya. Dahil siya ay napaka mapagpakumbaba. Sobrang humble po ni Moses. Kaya hindi yung tinignan ng Panginoon yung pagiging utal niya. Diba? Hindi, binaliwala ng Lord yun. Ay, ito, utal to, huwag na to. Diba? Ito, nakapatay ng tao to, huwag na to. Hindi yung tinignan ng Lord eh. Ang tinignan ng Panginoon, yung puso ni Moses. Ang nakita niya, meron siyang kapakumbabaan. On the other hand, God is not pleased when we are full of pride. Sabi niyo pride. Sino dito yung ma-fried chicken? Diba? When we claim all the credits to our success, that is called pride. Pag inaangkin mo lahat ng katagumpayan, kasi magaling ako, kaya ako nakarating sa kinaroroonan ko, kasi matalino ako, magaling ako. Di ba yung may mga sinasabi nga ngayon na they are self-made millionaire. Kalokohan po yun mga kapatid, hindi po yun totoo. Walang sino mang tao makakarating sa tugatog ng tagumpay na hindi nangailangan ng tulong ng ibang tao. There's no such thing as self-made success in this life. Kailangan at kailangan mo ng tulong ng iba para ka makarating sa tagumpay. Acts 12 verse 21 to 23. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." Sabi nila dun sa speech ni Herodes. Sabi sa verse 23, immediately because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Ang normal po ang tao, mamamatay sa uuurin. Si Herod baliktad. Inuod siya, saka siya namatay. Inuod po siya sa kanyang kinakatayuan. Bakit? Dahil inangkin po niya yung glory na dapat ay para sa Diyos. In our success or achievements, we must give glory to God, and that is a sign of humility. Having pride in our heart is a blasphemy to the Lord. Amen? Ulitin ko po, having pride in our heart, yung magkaroon ka ng pagmamataas sa iyong puso, that is blasphemy. Ito pong kasalanan ni Herod, it is a blasphemy. Kasi inangkin niya yung glory na dapat ay para sa Diyos. At ganito din po ang naging kasalanan ni Lucifer na bago siya naging si Satanas. Ito po yung matinding kasalanan ni Lucifer, yung pong pride. So in our success or achievements, we must give glory to God, and that is a sign of humility before Him. Acknowledge Him and praise Him. So pride is the sin of Lucifer. That is the reason he was thrown down from heaven. Sabi sa Isaiah 14:12 to 13. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid the nations. You once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens, and I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly and the utmost heights of Mount Zaphon.
Napansin niyo po yung pagmamataas ni Lucifer. Kaya siya ibinagsak. Ang ganda ng description sa kanya dun sa unang verse. Sabi sa kanya, He is the morning star, son of the dawn. Napakaganda, napakaningning ng kanyang liwanag bago po siya ibinagsak ng Diyos. Maaaring sa buhay natin, nakikita natin yung sarili natin, ay napakaganda na ng aking kalagayan sa buhay. Nagniningning parang bituin. Doon po pumapasok yung pride. At doon nagsisimula na ang tao ay bumagsak. Alam niyo po, napakalungkot doon sa... Alam niyo kung ano yung pinakamalungkot na lugar sa mundo? Yun po yung lugar na ikaw ay nasa tuktok mo. Kasi nag-iisa ka na lang doon. Kinalimutan mo na lahat ng tao sa paligid mo. Tama po. Kaya huwag po nating antayin na tayo po ay ibagsak ng Panginoon sa ating pagmamataas. So that is number one. We can honor God with being humble with our humility. Number two, honor God with your wealth. Sabi niyo, wealth. Ano po yung wealth? Yung ating kayamanan. Lahat ng bagay na meron po tayo. Yung ating resources, yung ating time, that is our wealth. Hanggat meron kang oras sa buhay mo, meron kang chance na makapag-gain ng wealth. Kaya may kasabihan, time is gold. Di ba? Kasi yung oras yun yung kailangan natin para makapagtrabaho. Di ba? Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. So we can also honor God with our wealth. Naniniwala ba kayo na yung ating pong mga kayamanan sa mundo, pwede natin bigyan ng luwalhati ang Panginoon? We can honor God with our wealth. How? By using it for His kingdom. Ang ating kayamanan, yung mga bagay na meron tayo, hindi natin dapat inaangkin. Amen? Hindi natin dapat sinasarili. Ito, puro kapakabig. Tama? Wala kang desire. Wala kang pagnanais na ito ay paggamit sa Panginoon. Hindi po yan nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kung ikaw ay naghahangad ng isang bagay, dapat nandun sa iyong puso na ikaw ay handang ipagamit yan sa Panginoon. People honor the king by bringing him gifts and sacrifices at his throne. We can also honor God by giving him a portion of our earnings. So, kasama nga po doon yung ating tithes and offering. So when we are giving our tithes, that is not an act of being generous. Why? Because you are not actually giving to God. You are just giving Him what He really owns. So it is not an act of generosity. It is an act of obedience. Sabi niyo, obedience. Pag tama po yung ating mindset sa pagbibigay ng ating tithes at ng ating offering, hindi po tayo mahihirapan. Kasi pag iniisip mo na yung tithes ay galing sa'yo, talagang mahirap dumutin. Tama po. Pero pag iniisip mo, ay hindi naman sa akin to eh. Sa Diyos talaga to. Ito yung part niya. Doon sa kinita ko. Kasi kung wala ang Diyos, hindi ka tinulungan ng Diyos, hindi ka niya binigyan ng lakas. Diba? Wala rin. Diba? Wala po tayong magagawa. Amen? So, ibinibigay lang natin yung dapat na para sa Kanya. Kaya nga sabi doon, pagka hindi natin ibinigay, ninanakawan natin ng Diyos. Hindi po yun dahil sa pananakot, kundi dahil yun ang sinasaad sa salita ng Diyos. Diba? Maraming mga false teachings, no? False teachers, na ito po yung tinitira nila, yung tithes. Sabi nila, hindi na yan kailangan. Inabolish na ng Panginoon yung pagbibigay ng tithes. Hindi po. Actually, ito po ay kanyang sinang-ayunan. Amen?
Okay, so we can honor God by giving Him what is due to Him. Halimbawa, ikaw, meron kang ka-business partner. May ka-business deal ka. Usapan nyo ganito. O akin 10%, sa'yo 90%. Panalo ka na nun, di ba? Tapos kinuha mo pa yung 10% na para sa kanya. Anong mararamdaman mo? Di ba masasaktan ka? Tama po? Yun lang ikaw ay dayain ng konting halaga Galit na galit ka, di ba? What if talagang deliberately, sinasadya na hindi ibigay yung iyong parte. Masakit. Ganon din po ang nararamdaman ng Diyos sa atin pag hindi po natin nagagawa ang kanyang ipinag-uutos. In the old times, most people are farmers, so they give a portion of their harvest or livestock. At the time of Jesus, money is already in use, so people give their money at the synagogues. God is honored when we are ready to let go of our wealth for Him. Amen? Even Jesus told the rich young man to give all of his wealth to the poor and follow Him. Kasi alam ng Panginoon yung kayamanan sa mundo. It is a very great hindrance in following Him. Diba kaya sabi sa Bible mas madali pa na yung kamelyo ay pumasok sa butas ng karayom kaysa ang isang mayaman ay pumasok sa karya ng Diyos. So that is a figurative speech. Sabi rin ng Panginoon, what is impossible to man is possible to God. Na mahirap pero hindi imposible, pero napakahirap. Na mas mahirap pagka ikaw ay maraming kayamanan, na ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos. Kasi karamihan pagka po ikaw ay maraming kayamanan, nandun lang yung pansin mo. Nandun ang iyong pag-asa, yung security mo nasa pera mo. Tama? You feel secured when you have lots of money. Pag wala kang pera, insecure ka. Diba, iniisip mo, paano na yung future ko? Paano na pagka nag-retire na ako? Diba, paano pag nagkaroon ng taggutom? Kasi yung ating security, iniisip natin, nasa pera lang. Okay? Nasabi ng Panginoon, Matthew 19:21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Why did the young man went away sad? Bakit siya nalungkot? Because he had great wealth. Mas marami kang kayamanan, mas matindi yung attachment mo. Mas mahirap kang makakabitaw sa yaman mo. Tama po. Kapag ang Diyos mo ay pera, mahirap sumunod sa Diyos. You cannot serve two masters at once. At the same time. Tama? Ang hirap po nun. And I believe Jesus was also sad nung tinalikuran siya nitong binatang mayaman na ito. He could have been one of His disciples. But because he was not ready to let go of his wealth, he turned his back to our Lord Jesus. And God is not honored when we won't let go of our wealth to follow Him. Kapag hindi mo kayang iwan yung mga bagay na yan, alang-alang sa Panginoon, hindi po naluluwalhati ang Diyos. Kapag hindi mo kayang iwan yung bagay na yan, na mayroong foothold sa'yo, ang kaaway, para sumunod sa Diyos, hindi po naluluwalhati ang Panginoon. God is not honored when we choose our wealth instead of Him. Sabi nga natin, wealth means anything that you possess. Anumang bagay na meron ka, hindi lang po sa material, even our relationships with other people, na hindi natin kayang bitawan, na hindi po nagbibigay ng kaluhuran sa Panginoon. Nalulungkot po ang Diyos. Why? Because you could have been one of His faithful disciples. But because of that wealth in your life, that you won't let go, hindi mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi na po nabanggit yung pangalan nitong lalaki na ito.
Doon na po natapos ang kanyang istorya. What if sumunod siya sa Panginoon? Iniwan niya lahat ng kanyang kayamanan, katulad ni na Pedro. Diba yung una palang tagpo nila sa Panginoong Yesus, ang dami nilang nahuling isda. Hindi sila nag-focus doon sa maraming huli. Ang ginawa ni Pedro, iniwanan po nila yung kanilang lambat at sumunod sa Panginoon. Alam niyo yung kanilang huli na yun, sa sobrang dami, kaya silang buhayin sa loob ng isang taon. So, hindi na nila kailangan magtrabaho na matagal na panahon. Pero kung doon po sila nag-focus, hindi sila magiging disipulo. Kanina sila nag-focus. Saan sila nag-focus? Sa Panginoon. Many people fail in this life because they focus on the blessings instead of the source of blessing. Amen? Kaya tayo nabibigo sa buhay na ito kasi doon tayo nakatuon sa mga pagpapala. Kaysa doon sa pinagmumulan ng pagpapala. Number 3. Again, number 2 is we can honor God by our wealth. Pangatlo po, honor God by honoring His Word. Acts 13:48. When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord. And all who were appointed for eternal life believed. Ganda po nung huling sinabi, ano? And all who were appointed for eternal life believe. Lahat daw ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan. Yung mga pinili ay natuwa. Sila po ay naniwala. Amen? Do you honor the Word of God in your life? Do you give the highest value to God's Word? Pinahalagan ba natin ang salita ng Diyos sa buhay natin? To honor means to respect. Tama po? Sabi sa Ten Commandments, honor your father and your mother. Ano ibig sabihin nun? Yung pupurihin mo ba sila? Hindi. Inirespeto mo sila bilang iyong magulang. Because honoring means to respect. Some Christians raise their hand or put their hand in their chest whenever the Word of God is read on public to give respect. Nung meron po tayo na-invite ng mga Taiwanese, ang napansin ko sa kanila, no? Kapag binabasa po yung Bible, mahawak sila sa kanilang dibdib. So that is their gesture in honoring the Word of God. Okay? Hindi naman po kailangan gayahin kasi maraming paraan na maaari po nating bigyan ng pagpaparangal ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang po sa ganun. No? That is just one way. Okay? Of honoring God. Yung iba, tinataas yung kanilang kamay. Okay? So that is just the physical show of respect. To respect also means to obey. If you respect your parents, that means you obey them. Di ba? Kapag yung magulang hindi sinusunod ng anak, syempre hindi natutuwa ang magulang. Tama? Hindi ka nabibigyan ng respeto, hindi ka na-honor. Okay? Kahit gaano pa yan kasama o ugali, magulang mo pa rin yan. At kailangan mo pa rin sundin yung inutos sa Bible, na sa salita ng Diyos, sa 10 utos, honor your father and your mother. Bilang ikaw po ay Kristiyano, alang-alang sa Panginoon, kahit masama ang ugali, diba? Kahit sabihin mo nang, hindi ata ako tunay na anak nito, ampun lang ata ako. Pero dahil siya ay kinikilala mong magulang, you must obey the word of the Lord. Because you want to honor God's word in your life. Amen? So if you respect the law, that means you are obeying the law. If you respect God's word, that means you obey what the Bible says. Okay? Pero minsan mas madali pa sa ating sumunod sa batas ng tao kaysa sa batas ng Diyos. Pag sa batas ng Diyos, iniisip na natin, God is merciful naman eh. Ay, kaya naman akong patawarin ng Diyos eh, because He is a loving God, He is a forgiving God. Ang dami na nating rason. Pero pagka doon sa secular, no? Pag sa work, hindi ka nagpapalate. Di ba? Pero pag gawain ng Panginoon, okay lang, mali.
Diba? Okay lang naman yun. Tingin nyo na-honor ang Lord. Pag ganun po yung ating attitude. No. Okay? Disobedience is a sign of His respect. God is not honored when we ignore His word and go on with our life of sin. Pag binabaliwala mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, ang dami nang nagbigay ng babala sa iyo. Kapatid, masama yung ginagawa mo. Sabi sa Bible. Tapos babalikan ka pa. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong humusga. Judge not. No? Huwag niyo, wala kayong karapatang husgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan, kapatid. Salita ng Diyos ang may sabi niya. Diba? So disobedience is a sign of disrespect. And also, when we ignore the Word of God, we also disrespect Him. God wants us to be obedient to His Word. Alam niyo po, sa Islam, sa mga Muslim, yung kanila pong holy book is called Quran. Tama po? Yung po kanilang Quran, pagka po yun ay binabasa, sila pong lahat ay tahimik. At sila pong lahat ay nakikinig mabuti. Napaka-disiplinado po nila when it comes to worshiping. Lahat sila sabay-sabay umuyukod, walang nagsiselfone. Diba, pag pumunta ka sa born again church, habang nagsisermon yung pastor, ang mga members nakatingin sa cellphone. Buti sana kung Bible po yung binabasa, no? Kaya lang iba, may ibang app yung nakabukas. Pero sa Islam, hindi po yun po pwede. Okay? They even tinatanggal nila yung kanilang panyapak pag sila ay sumasamba. So that is a sign of respect. Handa silang makipagpatayan kapag binastos po ang kanilang banal na kasulatan. Ganon nila kamahal ang kanilang Quran. Bawal itong ilapag kung saan-saan ng mas mababa pa po sa ewan. Makita mo yung Bible, ginagawang pampatong kung saan-saan. O, para hindi pa rin yung papel. Ayan, pinampapatong, di ba, nakalapag, naaalikabukan sa kanila po, hindi yun pwede. Sana ganun din po yung ating pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Bigyan po natin ito ng nararapat na respeto. Higit doon, sundin po natin yung nakasaad dito. Yun po yung talaga magbibigay ng honor sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung paano na isulat ang Bible ng mga skriba o mga scribes? Buong ingat at dedikasyon po nila itong sinulat. Ito po yung turo sa amin noon nung nag-aaral ako sa Bible School. Bawal po silang magkamali. Kapag sila po ay nagkamali, wala naman po nung computer, no? Wala pa nung delete, wala pang copy-paste. Talagang hindi po mano-manong sinusulat ng tinta. Okay? Kapag nagkamali po sila kahit isang letra, kahit isang tuldok lang, kasi sa Hebrew, yung tuldok po, malaki na po yung meaning nun. Okay? Napakahalaga na po nun, kahit isang tweet lang, yung kanilang pagkakamali, yung buong scroll, sisirain na po nila yun. At uulitin nila, susulat ulit nila yung kanilang isinulat. Okay? Ganun po kaingat yung pagsusulat ng Bible. At libo-libo pa po yung rules na kailangan nilang sundin pag nagsusulat. Okay? Bawat salita ay kanilang binabasa pagkasulat. At sa tuwing isusulat po nila yung pangalan ng Diyos na Yahweh, kailangan po nilang maglinis ng katawan. Kasi sila po ay naniniwala na sila po ay marumi. Ganyan po maingat yung pagkakasulat ng Bible sa original po nitong lingwahe. Pagkatapos, ganun-ganun na lang po natin baliwalain. Hindi po biro yung pinagdaanan ng Bible. Ilang beses na po itong sinubukang lipulin. Pero hindi po nagtagumpay. Okay? Ingatan po natin at higit sa lahat, sundin po natin. Amen? Alam niyo po sa China, wala silang access sa Bible. Hindi lahat sila ay merong Bible. Ang ginagawa nila, kinakabisado nila yung Bible. Kasi pag nahulihan ka po niyan, pwede kang makulong. That is number 3, honor God by honoring His Word.
2 Kings 22 verse 19, because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord when you heard what I have spoken against this place and its people, that they would become a curse and be laid waste. And because you tore your robes and wept in my presence, I also have heard you, declares the Lord. Ito po yung sabi niya kay King Josiah. Kasi noon pong time na yon, matagal nang nalimot ng bansang Israel yung salita ng Diyos. Nung naging hari si Josiah, siya po ay may puso, no, na sumunod sa Panginoon. Ipinahanap niya. Nung nakita po nila yung Bible, nagpatira pa siya, pinulit niya yung kanyang robe, at dahil doon nalugod po ang Panginoon sa kanya. At sabi sa kanya ng Panginoon, dahil dyan, hindi mo makikita yung parusa na igagawad ko sa bansang ito. Hindi po niya naranasan, no? Hindi po niya inabutan yung pagpaparusa ng Diyos. And also in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sana po ito po ay maging sapat ng dahilan para igalang natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God, ito po ay hininga ng Diyos. Sabi doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ng Diyos, yun po ay ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao. Kagaya nung pinag-aralan po natin last week. Kaya ito po ay nararapat na igalang. God is pleased when we give honor to His holy word. Pang-apat, honor God by honoring His servant. Bibilisan ko na lang po. 1 Timothy 5:17. The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. And also in Luke 10:16, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects him who sent me. Amen? Kanina ito sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya po ito sa kanyang lingkod. Sino man ang tumanggap sa iyo ay tumatanggap sa akin. Subalit ang sino man mag-reject sa iyo, para na rin niya ako mag-reject. Kapag patuloy po natin nire-reject ang salita ng Diyos, ang lingkod ng Panginoon na naghahayag sa iyo ng salita ng Diyos, hindi mo pinapakinggan, ini-ignore mo lang. Ang isa nakakalungkot yun, no? Sesendan mo ng mga Bible verse, tapos parang wala lang, di ba? Parang hindi naman pinapansin. Kapatid, napakapalad mo pagka ikaw ay merong tao na nagtsatsaga sa iyo, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nang walang ibang motibo. Ang tunay na propeta ng Diyos, walang selfish motive sa kanyang sarili. They are willing to die just to say the message of the Lord. Handa silang magbuhis ng buhay, alang-alang sa kanilang tungkulin na binigay sa kanila ng Panginoon. Do you honor God's prophet? A prophet is simply a messenger of God. Yun lang po talaga yung gawain ng isang propeta. Ang maghayag ng salita ng Diyos. Meron po mga propeta sa Old Testament na mga special kagaya ni Elijah. No, the warrior prophet. Kaya niyang, siya po ay isang propeta na nagpababa ng apoy ng Diyos. No, marami silang ginawang himala. Pero sa simpleng job description po ng isang prophet, he is a messenger of God. Yun po yung kanilang basic duty. They are the people whom God used to deliver His message. A pastor is someone who delivers God's message to us. So we must treat them with respect. Amen? Na parang isang propeta. Kasi parehas po ng duty. Actually, ang pastor po, mas marami. May tinatawag kaming fivefold calling, no? May fivefold duty ng isang pastor. Preaching, teaching, no?
Yung po, mas marami pang trabaho, pastor, kaya nga pastor, yung pinaka-depressing na trabaho ngayon sa mundo. Pinaka nakaka-depress. Sabi po sa statistics. Okay? At sabi doon sa 1 Timothy 5:17, ang minention doon is double honor. The preacher and teacher of God's word are worthy of double honor. That is why we have a saying, teaching is the noblest profession. But being a pastor is not just about teaching. Kaya mas higit pa po yung pagpapastor kaysa sa pagtuturo lang. Kasi iba yung nagtuturo ka lang kaysa nagpapastor. Kaya nagpapastor po, meron siyang responsibility sa tupa. Hindi lang siya basta nagtuturo, kundi inaalagaan niya ang tupa. Pinoprotektahan niya ang tupa mula sa mga asong lobo. Diba? Hindi niya hinahayaan na ito po ay masila ng kaaway. Remember David, how he treated King Saul despite of the evil things that King Saul has done to him. 1 Samuel 24 verse 6, he said to his men, "The Lord forbid that I should do such thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord." Okay? Kaya ibang pastor naman, pinagtatakot naman ito, touch ng the anointed of God. Kaya lahat ng sabihin ni pastor, dapat sundin nyo. Hindi po ganon. Okay? Ang Diyos po ang nagtatanggol sa kanyang lingkod. Amen? Yun po ang pinaka-mensahe nito pong talata po nito. Ang dapat mong katakutan, yung Diyos na nag-iingat sa kanyang lingkod. David, though he has all the reason, refused to lay his hand on King Saul, for he believed that he must not touch the anointed of God. Kahit napakasalbahin na nitong kanyang hari, na kanyang sinusunod, si Haring Saul, na gusto siyang patayin, pero tumatak sa kanyang isip, sa kanyang puso, yung salita ng Diyos, touch not the anointed of God. Huwag mong sasaktan. Huwag mong pagbubuhatan ng kamay. Kasi takot si David sa Diyos. Yun po yung isang katangian ni David na talagang naluwalhati ang Panginoon. Do you respect God's anointed people? Do you honor God's servant? Binibigyan po ba natin ng pagpaparangal, pagpapahalaga ang lingkod ng Diyos? And last, number 5. Again, number 4 is honor God by honoring His servant. When you honor His servant, you are also honoring His master. When you dishonor the servant, you also dishonor the master. Amen? And last, honor God by honoring His Son. John 5 verse 23, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Malinaw po yung sinabi sa ating binasa, na ang Diyos Anak ay kapantay po ng Diyos Ama, na dapat din natin bigyan ng luwalhati. May mga nagsasabi, hindi naman Diyos si Kristo, siya ay tao lang. Bakit ipinapako sa krus ang Panginoong Hesus? Because He claimed that He is the Son of God. Yun po yung pinakadahilan kaya siya ipinapako sa krus. Kaya siya namatay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi naman niya inangkin na siya ay Diyos. Never daw inangkin ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. No. Kaya nga siya pinapako sa krus eh. Kasi malinaw dun sa mga Hudyo na itong Kristo na ito, na itong Jesus na ito, ay nag-aangkin na siya ay anak ng Diyos. Do you honor God's Son in your life? Remember when God spoke about Jesus after He was transfigured. Matthew 17 verse 5.
While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." Yun po ay salita ng Diyos Ama patungkol sa Diyos Anak. To honor means to listen. Do you listen carefully to Jesus? Are you obeying His commands? Do you recognize Him as your Lord and your Savior? Listening is a sign of respect, and obedience is a sign of submission. Do you fully submit yourself to Jesus? And have you surrendered yourself to Him? Yun po ang tunay na pagluwalhati sa Diyos Anak. Yung pagkilala na Siya ay Diyos. Ang sino mang hindi kikilala sa Kanya bilang Diyos, ay hindi po Siya nire-respeto. Hindi Siya niluluwalhati. Philippians 2 verse 10 and 11. That at the name of Jesus every knee should bow. Again, Philippians 2 verse 10 to 11. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hindi ko lang po alam kung ito ba ay nabasa na nila. Yung mga nagsasabing hindi naman Diyos si Kristo. Ano po yung sinasabi dito? Ang bawat tuhod ay yuyukod. At ang bawat may dila ay magsasabing si Kristo ay Diyos. Kung yung pagluhod ay hindi po tanda ng pagsamba, hindi ko po alam kung ano pa po yung pagsamba. Na kung sinasabi dito na pagluhod, hindi naman pagsamba. Paano pa natin sasambahin ng Diyos? Sa mga tweet, ito pong tinutukoy dito. Si Kristo ay karapat-dapat sambahin dahil Siya ay Diyos. Sapagkat hindi po yan masusulat. Hindi yan iuutos. Kung hindi po yan totoo. Amen? Who is Jesus to you? Do you acknowledge Him as God's only Son? Do you believe that He is God and not just a man or a prophet? Kasi may mga tao naniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Mas sinasamba pa nila yung tao na kanilang sugo, di umano. Pag yan ay dumating, talagang lahat po sila nagbibigay ng parangal. Pero pag si Kristo, pag ang pinag-uusapan si Jesus ay tao lang yan. Pero itong tao na ito na kanilang founder, kung ituring nila ay parang anghel sa langit. Mag-ingat po tayo dahil sabi sa Bible, the devil can disguise as an angel of light. Kaya niya magpanggap bilang isang anghel. Marami pa pong mga talata sa Bible na magpapatunay na si Kristo ay Diyos. Time will come that every man shall bow at the feet of Jesus. When that time comes, the question is, will you be one of the saved or condemned to eternal punishment because we did not honor God's only Son? Mangyayari po itong inihula sa salita ng Diyos. Na balang araw, ang bawat may tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magsasabi na Siya ay Diyos. Ang tanong, nasaan panig ka? Nasaan side ka kaya? Kahit ang mga demonyo, lahat sila, darating po yung panahon. Luluhod din po sila sa harapan ng Diyos. Kaya lang tanong, nasaan panig ka kaya? Nandun ka kaya sa maliligtas o nandun sa parurusahan? John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Doon lamang po sa mga tatanggap. Doon lamang po sa mga talagang
itinalagana ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sa kanila lamang po binigay yung karapatan maging anak ng Diyos. Kaya ka tumanggap sa Panginoon kasi talagang nakatalaga ka na. Di ba kanina nabanggit po yung those who are appointed to eternal life believe. Nauna po yung kanilang pagiging appointed before they believe. Amen? Bago pa sila nanampalataya, sila po ay nakatalaga na we are appointed even before the foundations of the earth. Appointed na po yan. Kaya may conviction sa iyo ang Panginoon. Na may conviction sa puso mo na tanggapin ang Panginoon Jesus kasi nakatalaga ka na sa buhay na walang hanggan. Kapatid, huwag mong sayangin. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating panalangin. Sa magang ito, handa po natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ito na aming napakinggan. At dalahin po namin na ikaw ay maluwalhatin sa aming mga buhay. Sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng bagay na meron kami, dalahin po namin na ikaw po ay mabigyan ng kapurihan. Hindi po yung aming sarili, sapagkat hindi po kami nabubuhay para lamang sa aming sarili. Kundi kaya kami nabubuhay ay para sa iyong ikaluluwalhati. Sapagkat ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng iyong nilikha ay ang iyong kaluwalhatian. At ang lahat ng bagay ay nilikha mo para sa iyong kapurihan, hindi po para sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung amin pong inangkin ang kapurihan na dapat ay para sa iyo. Wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. At amin pong dalangin na mabigyan po namin ng nararapat na pagrespeto, pagsunod ng iyong salita na iyo pong ibinigay, pinagkaloob po sa amin, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami ng direksyon, ng instructions kung paano kami dapat mabuhay dito sa mundo sa pamamagitan ng iyong salita. At dalahin po namin, Panginoon, na ikaw ay aming mapapurihan sa pamamagitan ng pagbigay po namin ng respeto sa iyong lingkod na iyong ipinagkaloob sa amin, na nagpapahayag ng salita, nagpapaliwanag kung ano po yung dapat naming gawin na sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil meron kang tao na itinalaga upang ingatan ng iyong kawan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastor na matiyaga na sumusunod sa kanilang pagkatawag. Salamat din, Panginoon, sa iyong anak na iyong pinagkaloob sa amin, alang-alang sa aming kaligtasan. At dalangin namin na mabigyan namin siya ng lubos na pagsamba, pagdakila, at pagsunod sa aming buhay. Hindi lamang kami magbigay ng papuri sa pamamagitan ng aming mga labi, kundi maging ng aming buong pagkatao. At ang aming puso ay patuloy na maging malapit sa iyo, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga bagay na maaaring makapagpalayo sa amin mula sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ipinaunawa mo sa amin ang iyong salita sa mga oras na ito. Patuloy namin dinadalangin na ingatan mo ang bawat isa sa anumang pagkilos ng kaaway, sa mga bagay na naglalayo sa amin sa iyong presensya. Yung mga bagay na inilagay sa amin ng kaaway na humahad lang sa aming pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin, sa iyo po ang kapurihan, ang kadakilaan, ang lubos na pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po namin ng Panginoon. Maaari na po tayong mupo sa mandali at nais ko na po tawagan si Pastor OJ para po sa ating banal na komunidad. Amen. So,
Salamat sa buhay ni Pastor Ignaz. Bilang namin ang Panginoon sa pagmamahal. Honor God in our lives. So, the reason why we are created is for us to give honor and glory unto God. It's very important sa buhay ng tao na tayo ay babalik ng pagkilala at paggalang respeto at pagdakila sa ating Diyos. Amen? So sa oras nito ay dadako naman tayo sa banal na komunyon o ang banal na hapunan. Ito po ay ginagawa natin every first Sunday of the month ang pagkakaroon ng communion service o ang tinatawag na habag ng Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso at isip sa mga oras ito. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Isang pag-alaala sa kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ng Diyos o sa katawan ni Kristo, ang Iglesia, na ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing maalaala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. At ganoon din naman maring pinapaalala ni Apostol Pablo na ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan pugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating mga sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sumandali tayo magkaroon ng ilang mga pagkataon na pag-nilay-nilay sa mga nagawa natin kasalanan. Maaaring hindi natin pagkawalan sa Diyos habang inaawit natin ang awitin ng tinapay ng buhay.
Hawakan po natin ngayon ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin na kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng aming Panginoon Jesus para sa iyong pagpapatawad ng aming kasalanan. Dalangin namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nagbayubay sa krus. Patuloy po ninyong pagkalapin ang aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Pagpalain mo po ang tinapay mo upang maging pagpapala sa inyo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo ng ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumupot ng tinapay at sinabing, salamat. Ito ang aking katawan. Inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa mga. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan. Hawakan natin ngayon ang saro na siyang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Kahit po'y manalangin, Panginoon namin Diyos, kami po'y papasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nagubos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghuhugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mo ang mga anak. Niyahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasalamat bilang isang hayang buhay para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Sa ganding paraan ay ginawa niya saro pagkatapos magkakunan na sinabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom bilang pag-aalaala sa akin sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa saro ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon Jesus. Tayo lahat ay tumayo para sa ating benediksyon. Nawa ay makabanalin tayong lahat ng lubos ng ating Diyos ng makapangyarihan, Diyos ng kapayapaan, at ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatan mo na maging walang kapintasan hanggang sa pagdating at pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang sa ating lahat ay tumatawag, nagagawa nito sa atin, at ang kanyang biyaya at ang kanyang kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoon Jesus ay sumaating lahat. Purihin ko ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po. Palain tayo ng Panginoon, nakakaupo na tayo. And sa last Sunday po ay birthday celebration po ni Pastor OJ. And also this month po ay may ano po tayo. May mga seminar po kaming attendan ni Pastor. May seminar po sa Subic, may seminar din po sa Binoor. So wala po muna yung fellowship for this month. Next month na po ulit ang ating youth fellowship. Mag-focus muna tayo dun sa birthday celebration ng Pastor. Okay, so yun lang po, tinatawagan na po ang ating praise and worship team.
bawat isa tumayo sa ating mga wakas na awit. Mo
Pagdahin namin Panginoon na sa aming pag-uwi, pag-iwahiwalay, pagdakap sa kanyang tahan, patuloy po namin dahilan ng mga salita, patuloy kami sa mga kapatid, patuloy kami sa mga ng banal na Espiritu Panginoon. Help us, Lord, na i-apply kung ano po yung mga bagay na ayaw po magtunan sa mga bagay ito. Yung mga bagay po na ipinamasap niyo sa bawat isa. Guide us, Lord, with your wisdom. Hindi dalangin namin na kami po ay ingatan mo sa aming pag-uwi na nayantahan. Maging pagpapala po ang bawat isa. Ito ang aming langit sa pangalan ni Jesus. Napag-usahan namin.